Kumusta? May mga araw ba na kapag tinitingnan mo ang savings mo, hindi mo man sinasadya, lumalabas sa'yo ang malalim na buntong hininga. Malamang dahil yan sa hindi ka masaya sa nakikita mo. Dahil after all these years, parang maliit o walang asenso ang net worth mo. Ano nga ba ang net worth? Ang net worth mo ay everything you own minus everything you owe. Ang iyong savings, mga investments gaya ng Pag-ibig MP2, your condo o bahay, sasakyan o kotse, minus utang mo sa credit card, your housing loan o mortgage, at lahat ng iba mo pang utang. Bago ka pa mag-alala ng sobra, gusto kong ipakita sa iyo ang 5 katotohanan tungkol sa net worth mo na hindi sinasabi sa iyo ng ibang tao. Kasi baka mali ang tinitingnan mong sukatan sa buong buhay mo. Kaya pakihit mo na yung subscribe button kung bago ka pa lang sa channel. Pati na rin ang share at like buttons. Salamat. Number 1, your self-worth is not your net worth. Sa culture natin, madaling mag-guilty trip o mainggit dahil may cousin kang nasa ibang bansa na nakaverawang sa kasal, habang ikaw laging renta lang ang suot. This hits different, lalo na sa atin, kasi lumaki tayo na parang sinusukat ang tagumpay sa dami ng pera. Pero yung self-worth mo, hindi siya dapat nakapeg sa laki ng ambag mo, sa pamilya o sa dami ng pera mong ipinapakita. Yung tao na hindi naman mapera pero laging present sa family gatherings gaya ng Pasko, Bagong Taon at birthdays, siya pa yung tunay na financially secured sa emotional sense. Dahil alam niya na kahit hindi siya sagana sa pera, may lugar pa rin siya sa puso ng pamilya. And that is wealth too. Compare mo siya sa kamag-anak na may pera pero laging busy. Laging may excuse. Tapos, kung dumating man, mukhang gumagawa lang ng paraan para mapag-post ng quality time daw sa Facebook. Don't let a peso figure define how you see yourself. Ang life is quality time with family, your health, your faith, kasama ang mga tao na kahit sobrang traffic, darating pa rin para makita ka in person at mag-celebrate kasama ka. Lahat ng yan, hindi mo makikita sa kahit anong bank account or bank statement. Ang tunay na kayamanan, minsan, nasa mesa lang yan, kasama ang mga taong nagmamahal sa'yo kahit hindi ka pumaldo. Number 2, not all careers build net worth the same way. Kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng karir ay parehas ang bilis o ang tagal bago maabot. There's no universally better career path, just different timelines. Idagdag natin dito ang anggulo na tinatawag na comparison trap na lalong pinapalala ng social media ngayon. Isipin mo tumingin ka sa Facebook, nakita mo yung batchmate mo sa college na nag-post ng bagong sasakyan. O yung kaklase mo sa high school na nag-post ng resignation letter dahil sa financially free na raw siya sa edad na 28. Automatic, may kunot sa noo ka. Bakit ako? Wala pa rin. Pero hindi mo alam ang buong context. Baka yung batchmate mo umutang para bilhin yung sasakyan, inililihim lang. Baka yung financial freedom naman dahil lang sa isang lucky break o inheritance. At hindi talaga dahil sa sustainable na financial system. At kahit totoo man ang tagumpay nila, hindi mo nakikita yung nasa likod ng eksena, yung sakripisyo, yung pressure, yung mga bagay na binitawan nila para dumating sa ganun. Kung feeling mo nahuhuli ka, kasi ang kaklase mo mas maaga o umasenso, huwag kang mag-alala ng sobra. Baka isa ka sa mga dumadaan pa sa mas mahabang preparasyon na may mas matibay na pundasyon at may tunay na success sa huli. At kung ikaw naman yung unang umasenso, huwag kang maging kampante. Alalahanin mo na yung karir mo baka may physical o time limits. Kaya importante rin na mag-isip ng exit strategy gaya ng savings at investments habang malakas ka pa. Wala talagang uniform career paths. Minsan, may instant swerte, minsan, kailangan pa ng konting push. Number 3, enjoy the wealth. Don't just accumulate wealth. Marami ring Pilipino na lumalaki pa ang net worth kahit tumigil na sila sa pagtatrabaho. Sa mga retirees, madalas ang dahilan ay ang SSS or GSIS pension na nagagamit
para sa mga pang-araw-araw na gastos, kaya naman halos hindi na nagagalaw ang savings. Kadalasan ng mga retirees ay iniiwasang gumastos kahit pa-afford naman nila. Sa hirap nga naman ng mga mahabang panahon na pinagdaanan, naging habit na sa buhay ang magtipid, kaya puro save. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang pagtitipid ay tinuturing na bertud. Halos katumbas ng mabuting magulang o mabuting anak. Pero may punto sa buhay kung saan ang sobrang pagtitipid ay madalas hindi na tungkol sa disiplina, kundi dahil sa takot. At kapag hindi na-address ang takot na yun, kahit na-achieve mo na ang financial security, hindi mo pa rin may enjoy ang bunga nito. Kung nag-iipon at nag-i-invest ka ngayon, tama yan, tuloy mo lang. Pero habang ginagawa mo yan, gawin mo rin ang mag-enjoy sa buhay. Ang goal ay hindi lang ang makaipon. Ang goal talaga ay ma-enjoy ang iyong mga naipon. Huwag mong hintayin sapat na bago ka magsimulang i-enjoy ang buhay. Baka darating ang araw na sapat na nga, pero wala ka ng lakas at wala ka ng oras. Number 4, your net worth is not consistently up. Normal yan. Kung idodrawing mo ang financial journey ng isang average na Pilipino, hindi yun palaging linya na pataas. Mas kahawig yun ng cardiogram. May pataas, may pababa, may plateau, tapos may taas o baba ulit. Ganyan ang totoong larawan ng takbo ng buhay. Isipin mo yung mga Pilipinong nag-umpisa ng mag-ipon at mag-invest bago sumabog ang pandemya noong 2020. Marami sa kanila na lay-off, nabawasan ng sweldo, o kinailangang gastusin ang naipon para lang mabuhay habang walang trabaho. Para sa marami, parang bumalik sila sa umpisa o mas malala pa, nakautang pa sila. Pero ngayon, maraming taon na lumipas. Marami sa kanila, unti-unti na nakabawi. May mas matibay pang financial foundation dahil natutunan nila ang halaga ng emergency fund at ng diversified income. Kung titingnan mo lang ang 2020 hanggang 2021 snapshot ng buhay nila, mukhang kabiguan. Pero kung titingnan mo ang buong larawan, parte lang yon ng mas malaking kwento. Zigzag ang takbo ng buhay. Kung sa tingin mo, nabigo ka dahil hindi tuwid ang takbo ng buhay mo, huminto ka muna at tingnan ang bigger picture. Ang bawat pababa sa net worth mo, marahil senyalis yun na ginampanan mo ang papel mo bilang anak, kapatid o kamag-anak sa mga umaasa sa iyo. Hindi yun failure. Yun ang presyo ng pagiging ikaw na may malasakit sa pamilya. Sa pagtanda mo, hindi mo aalalahanin kung gaano kataas ang net worth mo sa isang partikular na taon. Aalalahanin mo kung gaano karaming buhay ang natulungan mo, kung gaano karaming pangarap ang natupad dahil sa tulong mo. Yun ang magandang sukatan ng yaman sa konteksto ng pamilyang Pilipino. Number 5, compare yourself to you yesterday, not to others today. Ang pagkukumpara mo ng iyong sarili sa iba ay ugat ng maraming self-doubt pagdating sa pera. Kapag lagi mong kinukumpara ang sarili mo sa iba, sa social media, sa kwento ng kamag-anak, sa successful na batchmate, palagi mong mararamdaman na kulang kahit anong gawin mo. Walang katapusan ang comparison na yan. May palaging mas mataas na numero. May palaging mas successful na kwento na makikita mo. Pero kapag ang ginawa mong benchmark ay ang sarili mong buhay noon, whether 1 taon o 5 taon na nakalipas, lagi may pag-asa, lagi may direksyon, lagi may dahilan para magpatuloy. Kasi ang tanong, hindi na sino ang mas nakaangat sa akin. Kung hindi, malapit na ba ako ngayon sa gusto kong marating kumpara noon? Kung isa kang OFW na may pinapagawang bahay, pero 5 years na hindi pa rin tapos. Kumpara sa ibang OFW na may mga buong bahay na, nahuhuli ka. Iisipin mo, mabagal ang asenso mo, kulang ang narating mo. Pero kung babalikan mo ang buhay mo 7 years ago, walang sariling bahay, laging napapaalis sa inuupahan. Ngayon, kahit kalahati pa lang ang tapos sa bahay mo, kahit kulang pa ng bubong o pader, malaki na ang lamang mo sa dating ikaw.
Mas malayo na ang narating mo ngayon kaysa noon. Ang tunay na sukatan ng success mo hindi dapat nakabatay sa net worth ng ibang tao. Dahil hindi mo alam ang iba't ibang kwento sa likod ng bawat numero. Thank you for watching, and please like and share the video. And don't forget to subscribe to the channel. See you next time.